Nung sinaunang panahon, ang mundo ay nababalutan ng kadiliman. Pero may isang bayaning magiting at malakas ang inihagis ang kanyang harpon at biningwit ang araw, na siya ring dinala sa kanilang mundo. Ang bayani na ito ang naging unang guardian ng araw. Kasabay din nun, may isang bayani rin na nanggaling sa mundo ng mga panaginip at dala-dala ang naging buwan. Siya rin ang naging unang guardian nito. Ang kapangyarihan ng buwan ang nagbibigay ng panaginip sa mga nasasakupan. Ang balanse sa pagitan ng araw at gabi ay naitatag sa buong mundo sa loob ng maraming milenyo. Ang matataas at matatayog na mga templo na naglalakbay ang siyang nagsisilbing tagahila ng araw at ng buwan, para mapalitan nila ang isa't isa. Ang planeta ay pinamumuhayan ng dalawang mga lahi, ito ay ang mga nilalang sa araw, at mga nilalang sa gabi na kung saan ay malaki ang pagkakaiba nila, pero nabubuhay silang lahat ng payapa. Sa kada 300 taon, pumipili sila ng magiging bagong guardian na mangangasiwa ng liwanag para sa lahat. Malaki ang kumpiyensa nitong si Sohon, na siya ang iaanunsyong bagong guardian ng araw at para na rin makuha niya ang atensyon ng lahat ng mga babae kung maihahalal siya kinabukasan bilang tagapangasiwa. Sa kabilang dako naman, ang inaasahang magiging bagong tagapag-alaga ng buwan na si Leon, ay nagyayabang sa kanyang mga kalahi kung gaano kaimportante ang mangyayari bukas pagkatapos siyang mahalal. Ang ikatlong lahi ay naninirahan din sa planeta, mga tao na ang katawan ay yari sa kandila. Ang umaga at hapon ay kayang tunawin ang kanilang katawan, at sa tuwing sasapit ang malamig na gabi naman, ay pansamantalang naninigas sila hanggang pagsapit ng umaga. Kaya mas gusto nilang mamuhay sa gitna ng araw at ng gabi. Ang masayahing si Gleam, na ang katawan ay yari din sa marupok na wax ay namumuhay kasama ng kanyang laging nag-aalalang tatay. Gusto ni Gleam na makapunta sa seremonya ng pagpili ng mga bagong guardian para makita ang crush niyang si Sohon. Pero pinagsasabihan lagi siya ng kanyang tatay, na huwag tularan ang kanyang ina na laging lumalabas ng bahay hanggang sa natunaw na lang siya ng araw. Kinabukasan, si Gleam ay nagpaalam pa rin sa kanyang tatay sa kabila ng sermon na narinig niya at nangakong mananatili lang siya sa loob ng lilim kasama ng lahat ng nanonood. Isang pilyong bata at isa sa mga lahi ng gabi, si Myun ay laging nagbibigay ng sakit ng ulo sa lahat at ganon din sa magulang niya. Meron din siyang pambihirang kapangyarihan katulad ng kanyang mga kalahi, at ito ay ang magic dust na nagbibigay ng magandang panaginip sa iba at pinakakalma rin ito ang kanilang pagtulog. Si Myun ay sabik na rin sa seremonya sa pagpili kung sino ang susunod na magiging guardian ng buwan. Ang dalawang ritual na magaganap ay sabay na ipinagdiriwang sa pagitan ng dalawang rehiyon. Ang matandang guardian ng araw na si Master Solal ay pinili ang inaasahang disciple na si Sohon, at inilipat sa kanya ng formal ang kanyang mabigat na trabaho, bilang bagong tagapangasiwa ng araw. Si Gleam ay pinapanood ang kanyang crush at natutuwa siya para sa kanya, sabay natakpan siya ng iba pang nagkakagustong mga babae kay Sohon. Pagkatapos nun, ang matandang guardian na si Master Yul, ay sinimulan na rin ang seremonya at pinakiusapan ang anak ng templo, na kumpirmahin at siguraduhin ang kanyang napiling disciple na si Leon. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi ito pinansin si Leon at pinuntahan ang nalilitong batang si Myun. Wala nang iba pang gagawin kundi ang ideklara ang napili ng sagradong hayop na gawing si Myun, ang bagong tagapangasiwa ng buwan sa halip na sa eksperyensadong disciple na si Leon. Hindi siya makapaniwala na nahigitan siya ng isang bata lang at saka siya umalis. Samantala, sa kadiliman ng ilalim ng lupa, ang malupit na si Necros, ay nagpaplanong nakawin ang araw at bunutin mula sa itaas papunta sa walang hanggang kadiliman. Ang kalaban ay nagpadala din ng dalawang mapunuksong mga ahas, para hanapin ang purong kadiliman na nananatili sa kaluluwa ni Leon at ipanig siya sa kasamaan. Ang mga ahas ay direktang pumunta kay Leon at ibinulong sa kanya na siya ang karapat-dapat sa posisyon. Kaya tinukso siyang gantihan ang walang kamuwang-muwang na si Myun para mapunta sa kanya ang pinakaaasam na titulo. Si Leon ay hindi nagdalawang isip na isuko ang sarili sa temptasyon, at handang gagawin ang lahat para maging bagong guardian ng buwan. Samantalang itong si Myun ay nakarating din sa templo ng buwan na kung saan ang master ay ipinakilala siya sa mga bagong makakasama at sa naghihintay na responsibilidad niyang gagawin. Ang buwan ay konektado gamit ang manipis na agiw na ginagawa ng maliliit na mga gagamba sa loob ng templo. Ang mga agiw na ito ay pwede ring patunugin para imaneho ang templo sa palibot ng mundo. Ipinakita rin ni Master Yul ang pintuan patungo sa mundo ng mga panaginip, kung saan kinuha at hinulma ng unang guardian ang buwan at dinala sa ating mundo.
Nag-aantubili naman itong si Myun na kunin ang titulo sa dahilang hindi pa siya handang gawin ang lahat ng responsibilidad na ipinilit sa kanyang ibigay. Wala siyang maintindihan sa pagtugtog ng musika at hindi nga siya marunong kumanta, at hindi niya malaman ang komplikadong mekanismo ng instrumento sa umpisa pa lang. Subalit, naubusan na ng panahon at oras ang matandang tagapangasiwa na makapagsalita pa at tuluyang naging isang Moontree, katulad na rin ng mga sinaunang guardian bago ang batang si Myun. Ganon din ang nangyari kay Master Zolol, naging estatwa siya pagkatapos ilipat ang posisyon kay Sohon. Umakyat si Sohon sa pinakatuktok ng templo ng araw at masayang pinagmasdang mabuti ang buong nasasakupan niya. Nadismaya naman siya nang malaman niya na ang pinag-ensayan niyang pagbato ng harpon ay hindi niya pala magagamit bilang guardian ng araw. Sa halip, kailangan niya daw aralin at basahin ang tungkol sa photosynthesis, mga iba't ibang season ng klima, at iba pang boring na leksyon. Si Myun ay hindi alam ang gagawin kung paano kontrolin ang templo at nanghula lang siya ng kung anong maisip niya sa pagtugtog ng musika. At dahil dito, pagewang-gewang ang templo, at napapadpad sa hindi karaniwang dinadaanan nito. Kasunod, napapatid din isa-isa ang mga nakakonektang mga agiw sa buwan, hanggang sa tuluyang naputol din ang pinakahuling hibla. Ang batang si Myun ay himalang nabingwit pa rin ang buwan sa pamamagitan ng pagbato niya ng gagamba direkta sa himpapawid na dala ang taling agiw nito. Ngunit nang makuha niya ang buwan, hindi naman niya alam kung ano ang gagawin para maibalik ito sa dati nitong lugar. Ang templo naman ay tumigil sa paglalakbay dahil na rin sa nasirang koneksyon nito sa buwan. Napansin ni Sohon ang problemang nangyayari sa templo ng buwan at nagalit din siya. Nagpakita rin sa kanya ang kakilala niyang disciple na si Leon. At sinabi sa kanya na dapat niyang patawan ng parusa ang iresponsableng bagong tagapag-alaga ng buwan, dahil sa ang dalawang templo ay komplikadong gumagalaw at konektado sa isa't isa. Dinagdag pa ni Leon na ang araw ay walang silbi, kung mapapabayaan lang ang buwan sa isang iresponsableng bata. Ipinangako ni Leon na magagawa niyang bantayan ng mabuti ang templo ng buwan, dahil ito ang kanyang papel bilang isang disciple. Nagpadala sa kanyang emosyon itong si Sohon at nagdesisyong puntahan ang isa pang templo habang iniwan yung sa kanya. Pagkatapos niyang umalis, ang dalawang henchman na ipinadala ni Necros ay sinamantala ang pagkakataon na nakawin ang araw at dalhin ito sa kanilang master. Binalot ng kadiliman ang buong mundo sa pagkakabunot ng araw mula sa langit. Napansin ni Gleam na ninanakaw na pala ng dalawang demonyo ang araw at nagmadaling lumabas para hanapin itong si Sohon, para sabihan agad siya sa lahat ng pangyayari. Nakarating din sa templo ng buwan si Sohon at galit na sinermonan si Myun dahil sa kapabayaan niya at kinuha mula sa kanyang kamay ang buwan. Pagkatapos ay ibinigay ito kay Leon na nagdesisyong mas maalagaan daw niya ng mabuti ang kustodiya ng buwan. Umuwing malungkot itong si Myun at tumakbo papalayo sa kanila. Pinagsabihan naman sila ni Gleam na ang araw ay kamakailan lang ninakaw mula sa templo. Nagmadaling bumalik sa kanyang templo itong si Sohon at napagtanto niya na wala na siyang oras para mahabol pa ang mga salarin na nawala na kanina pa papuntang ilalim ng lupa. Nagpaalam siya kay Leon na hahabulin niya kung sino man ang nagnakaw ng liwanag sa kanila. At nangako naman itong si Leon na siya na ang bahala na panatilihing buo pa rin ang buwan at ligtas pa rin ito sa pagbalik niya. Si Necros, na nakuha rin sa wakas ang araw, ay hinipan agad ito at naging isang bolang bato na nawalan ng liyab at matinding liwanag. Hindi inaasahan ni Gleam na lalakbayin pala niya ang malamig na kadiliman at kinailangan niyang tumabi kay Sohon para sa init na taglay niya, at sinamahan din siya sa delikadong paglalakbay. Bumalik si Myun sa kanyang tirahan at kinamumuhian na siya ng mga taga roon dahil sa kanyang matinding kapabayaan. Ipinangako niya sa kanyang ama na muli siyang magbabalik kapag naayos na niya ang lahat. Buti na lang at nag-aral si Gleam ng direksyon gamit ang posisyon ng mga tala sa langit at nakita nila si Myun sa gitna ng kagubatan. Nagpumilit si Myun na kailangan niyang sumama sa kanilang paglalakbay papuntang ilalim ng lupa para maitama niya ang sariling nitong pagkakamali. Nagbalik naman itong si Leon at sa wakas lubos siyang naging masaya na sa bandang huli, ay tinagurian na siyang bagong guardian ng buwan. Sinubukan niyang ibalik ulit ang buwan sa langit pero sa hindi malamang dahilan, ayaw nitong umakyat. Inisip niyang wala kasi ang araw sa itaas kaya hindi ito umaangat. At lalo pang naging malala ang sitwasyon nang unti-unti itong lumiliit hanggang sa ito ay maging alikabok at tuluyang naglaho sa kanyang mga kamay. Lubhang nabahala siya na wala na ang huling pinagkukunan ng liwanag. Nabalutan ng kadiliman ang lahat at unti-unting nawawala ng buhay ang kapaligiran. Ang grupo ay nagtungo ngayon sa lawa na may lagusan papuntang ilalim ng lupa at kinailangan nilang lumangoy palubog dito.
Inatake rin sila ng higanteng halimaw na nagbabantay dito. Pero sa kabutihang palad ay itinaboy ito ni Phospho, na dati pala ay naging panandali ang tagapangasiwa ng buwan. Si Phospho ay meron ding kapangyarihan na nagbibigay ng buhay at enerhiya sa sinumang hawakan niya. At salamat sa kanya, nagbalik sa normal na anyo itong si Gleam na nangisay sa ilalim ng tubig. Ikwento rin ni Phospho na si Necrose ay ang dating guardian ng araw. Pero nagbago siya nang sumuko ito sa tukso ng kadiliman ng mga ahas, at nagdesisyon siya na angkinin ang araw para sa sarili lang niya. Subalit, ang matipuno na si Master Zolal na dati ay sobrang lakas, ay pinigil ang nababaliw na si Necrose at ikinulong siya sa ilalim ng lupa habang buhay. Kapanahunan din ito ni Master Phospho na sa sobrang takot labanan si Necrose, ay tumakbo at nakakahiyang nagbitiw sa dating posisyon bilang guardian. Nakarating din ang grupo sa butas papuntang Underworld. Sinabi ni Soho na kukunin niya at ibabalik muli ang araw ng mag-isa. Samantalang ang batang si Myun at Gleam ay nagdesisyon na bumalik muli sa templo ng buwan para imbestigahan ang anomalyang nangyayari. Napansin nila na ang templo ay pasuray-suray at tuluyang nawala ng kontrol sa sarili dahil sa wala itong makita. Buti na lang, ang kapangyarihan ni Myun na Magic Dust ay natulungan itong pakalmahin ang dambuhalang templo sa pagwawala nito. Pumasok siya sa loob at nalaman niya na ang buwan ay naging abo na daw, kaya napilitan si Myun na pasukin ang mundo ng panaginip kasama rin si Gleam sa pamamagitan ng misteryosong pintuan. Napadpad ang dalawa sa hindi maipaliwanag na kapaligiran at lahat ng nandito ay ibang-iba sa realidad. Sa kabilang dako, nahulog si Sohon sa ilalim ng lupa at ngayon ay pinalilibutan siya ng mga mapanuksong mga ahas. Pilit siyang pinasukan ng galit, puot, inggit, at iba pang mga negatibong emosyon hanggang sa hindi na niya makontrol ang sarili. Buti na lang ay nagpakita sa tamang oras itong si Phospho at sinagip siya mula sa pagkakabihag ng mga ulupong. Hinawakan niya si Sohon at ibinigay ang natitirang kapangyarihan para mailigtas siya sa galit at puot na umaangkin sa kanyang buong pagkatao. May ibang problema ding kinahaharap ang dalawa nang simulang atikihin sila ng mga nakakatakot na nilalang sa bangungot. Pero matapang na nilabanan ni Myun ang mga kalaban gamit ang kanyang kapangyarihang Magic Dust at isa-isang naglalaho ang mga bangungot. Bumalik sa kanyang kontrol ang mga sitwasyon at napansin ni Gleam ang malaking bato malapit sa kanila. Buhat-buhat ito ng isang matandang gagamba at nalaman nilang dito pala hinulma ng unang guardian ang materyales ng buwan. Nililok ni Myun ang bagong buwan mula sa sagradong bato at kasama muli si Gleam, bumalik ulit sila sa kanilang mundo. Nang makita ulit ni Leon ang panibagong buwan ay tuluyan na niyang inamin sa sarili na karapat-dapat nga ang pagpili kay Myun bilang bagong guardian nito. Pinakiusapan nila si Leon na tignan muna ang buwan at pinuntahan ng dalawa si Sohon para tulungan siya, na kung saan ay desperado siyang nilalabanan ang malahigante na si Necrose. Habang inaabala ng dalawa ang atensyon ng mga kalaban, nagmadali itong si Gleam para puntahan ang napuspos na bola ng apoy ng araw at sinimulang hipan ito para muling magliyab. Ginawa ng matapang na dalagita ang lahat para magliwanag ulit ito subalit. Ang matinding init nito ay tinunaw ang marupok niyang katawan na yari sa kandila at sa kasamaang palad, nasawi siya ng dahil dito. Naiyak si Myun at lumuha sa maagang pagpanaw ng kaibigan, at dito niya rin naintindihan na magagawa niyang talunin ang makapangyarihang demonyo kung dadalhin niya ito sa mundo ng mga panaginip. Matapang na hinarap ni Myun ang kalaban at ginamitan niya ito ng kanyang Magic Dust. Nagulat si Necrose kung bakit siya napadpad sa kakaibang mundo kung saan hindi niya magawang saktan ang mga kalaban niya. Hinugot ni Myun ang malahiganteng ahas na tumitira sa loob ng katawan ni Necrose at ngayong lumakas na ang tunay niyang kapangyarihan, napaslang ni Myun ang mapanuksong ahas. Ilang sandali, bumalik sa kanyang normal na sarili itong si Necrose kung kailan dati naging tagapangasiwa siya ng araw. Pinasalamatan niya rin si Myun sa pagligtas ng kanyang kaluluwa at nung magbalik sila sa realidad, naging estatwa na rin si Necrose gaya ng mga dating guardian ng araw. Ibinalik din pagkatapos ni Myun ang namayapang kaibigan na si Gleam sa ibabaw ng lupa, at saka nag-iwan rin siya ng kapirasong bato ng buwan sa kamay niya bago siya nagpaalam para bumalik na ng templo. Ibinalik ni Myun muli ang bagong buwan sa langit kasama ng mga gagamba, at ganun din ang ginawa ni Soho na pinakawalan din ang araw. At sa unang liwanag nito, nagkaroon muli ng buhay ang buong kapaligiran at tuwang-tuwa ang mga naninirahan dito. Masaya ding hinagisan ng harpon ni Sohon ang araw kagaya ng ginawa ng unang guardian. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagbigay buhay muli ang liwanag ng araw sa nakahimlay na si Gleam. At sa muli niyang pagbangon,
nagkaroon siya ng bagong kapangyarihan na kung saan ay hindi na siya natutunaw sa ilalim ng araw, at hindi rin siya naninigas sa gabi. Dali-dali niyang pinuntahan agad ang kanyang tagapagligtas at sa unang pagkakataon, nagpahayag sila na gustong-gusto nila ang isa't isa.